balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Derechahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Miyerkules, 10 sa buwan ng Enero 2024. Tandem! Pista ng Itim na Nazareno, generally peaceful ayon sa PNP, bilang ng mga debotong pumalo sa mahigit 6 na milyon. Tandem! Bilang naman ang mga may trabaho sa bansa, tumaas. Tandem! Clemency para kay Mary Jane Veloso muling iniapila ng Pilipinas. Tandem! Mahigit 100 pulis na sangkot sa illegal drugs, kinasuhan na ayon kay Pangulong Marcos. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, 3.46 trillion pesos target collection ngayong 2024. Tandem! Balita naman sa Bayang Dagat, Elizabeth Bourne nagbitiw na sa pwesto bilang Prime Minister ng France. Tandem! Sa balitang showbiz, lola ni Robbie Domingo pumanaw sa mismong araw ng kasal ng aktor. Tandem! At sa mundo ng sports, abangan ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, John Ibanez. Sa ngalan ni David Oro Drunasino. Tandem! At ngayon, sa detalye ng mga nagbabagang balita, generally peaceful ang pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno. Ayon kay PNP National Capital Region Police Office Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y dahil naging maayos ang koordinasyon sa pagitan ng simbahan, mga deboto, security forces at stakeholders at maging ng mga local government unit. Bagamat may mga naitalang sugatan na aabot sa 700 katao, wala naman anyang naitalang malalang krimen sa pagdiriwang ng pista ng Black Nazarene kahapon. Tandem! Umabot naman sa mahigit 15 oras ang traslasyon ng Itim na Nazareno. May tuturing itong pinakamabilis kumpara ng mga nagdaang traslasyon. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, opisyal na nagsimula ang traslasyon 2024 alas 4:45 kahapon ng madaling araw. Kaugnay nito, maraming deboto naman ang nagpumilit na sumampa sa andas kahit ipinagbabawal ito. Pagdating naman ng andas sa Arlegui Street, naputol ang lubid nito at nang itinakbo ng mga Iyos del Nazareno ang tali pabalik sa simbahan, pinag-agawan ito ng ilang deboto dahil sa paniwalang may dala itong milagro. Pinulot din ng ilan sa kanila ang mga hibla ng naputol o napigtal na lubid. Eksaktong alas 7:45 kagabi naman nang dumating ang andas ng Itim na Nazareno sa Quiapo Church at batay sa tala ng simbahan, umabot sa mahigit
6.2 milyong katao ang dumalo. Tandem! Nasa mahigit 400 ang sugatan sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ito'y ayon naman kay Health Emergency Management Bureau Chief Dr. Bernadette Velasco, kung saan siyam sa kanila ang kinailangang isugod sa ospital. Dagdag ni Dr. Velasco, isa sa mga kinakailangang bigyan ng atensyong medikal ang isang individual na hinihinalang inatake sa puso. Samantala, batay naman sa Philippine Red Cross, pumalo sa 700 katao ang nasugatan sa prosesyon o sa traslasyon ng itim na Nazareno. Tandem! Kaugnay niyan, nanawagan naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga deboto ng itim na Nazareno na isabuhay ang sakripisyo ni Jesucristo. Ayon kay Archbishop Advincula, namumuhay kagaya ni Jesus at mayroong magandang ehemplo sa ibang tao ang mga tunay na namamanata at deboto ng Nazareno. Nais din ng Arsobispo na taimtim na manalangin ang mga deboto upang kanilang makita at maramdaman ang presensya ni Jesus. Hinimok din ni Archbishop Advincula ang mga deboto na tumulong sa kanilang mga kapwa deboto. Tandem! Samantala, ipinagmalaki ni Las Piñas City Mayor Imelda Aguilar ang karwahe o andas na ginamit sa Traslasyon 2024 na ginawa ng Sarao Motors na matatagpuan sa nasabing lungsod. Ayon sa alkalde, ang Sarao Motors ay isang automotive company na dalubhasa sa pagdidisenyo at paggawa ng mga jeep na tanyag na mode of transportation sa bansa. Dagdag pa ni Mayor Aguilar na ang karo na ginamit sa traslasyon ay bulletproof at malinaw na makikita ng libo-libo, actually milyong mga deboto ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno dahil mayroong interior lights na naka-install sa loob mismo ng karwahe. Sinabi naman ni Las Piñas City Tourism and Cultural Office Chief Paul Alhay o Aljay San Miguel na nagsagawa ang pamunuan ng Quiapo Church ng pa-contest para sa bagong disenyo ng karo ng imahe para sa mismong kapistahan ng Black Nazarene. Tandem! Wala namang nakapigil sa mga deboto sa nakaraang 3 taon na paghinto ng traslasyon dahil sa pandemya at pagpapatupad ng panibagong pagbabawal sa pista ng itim na Nazareno. Sa katatapos lamang na traslasyon 2024 kahapon, kita pa rin ang pagkasabik ng mga mamamasan at humahawak ng lubid, gayon din ang pagbangga ng mga deboto upang mapausad ang andas. Magkakaiba at malalayo man ang mga pinanggalingan o iba-iba man ang paraan ng kanilang pamamanata o pananampalataya, iisa lamang ang pinatunguhan ng debosyon ng milyong-milyong Katolikong dumagsa sa Maynila, partikular po dyan sa Quirino Grandstand at sa Quiapo, Maynila. Ayon sa ilang deboto, masarap at magaang sa pakiramdam na matupad muli ang kanilang matagal ng panata pagkatapos ng mga sakripisyo at paghihirap. Tandem! Hindi naman sinunod ng ilang mga deboto ang paulit-ulit na pakiusap ng Minor Basilica ng Black Nazarene at Manila LGU na magsuot ng face mask upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa ng mga sakit. Kaugnay nito, marami pa rin ang sumampa sa andas ng Poong Itim na Nazareno sa kabila ng pagpigil ng mga marshal at Hijos del Nazarenos at kahit pa nakalagay na ito sa isang glass case. May ilan ding mga deboto ang nagdala ng mga bata sa prosesyon na una nang ipinagbawal ng mga otoridad ilang araw bago ang traslasyon. Tandem! Ibinahagi at ikwinento naman ng ilang deboto ang mga milagrong inihatid sa kanila ng itim na Nazareno. Kabilang dyan si Prince Joshua Reyes, isang 11 taong gulang na ipinanganak ng mahina ang baga at naging deboto matapos siyang gumaling sa sakit. Pinangako ni Reyes na ipagpapatuloy lamang niya ang pamamanata sa itim na Nazareno. Produkto naman ng debosyon sa imahen
si Ginang Edrina Arguelles, 54 na taong gulang. Ayon kay Ginang Arguelles, nagkaroon ng anak ang kanyang mga magulang na 4 na taon ng kasal matapos mamanata sa Nazareno. Patuloy namang umaasa si Ginang Maylin Incepedo na pagagalingin at bibigyang lunas ng itim na puon matapos sa 3 beses maoperahan sa Matres, Mayoma at Pituca. Kwento naman ng pari ng St. Roque Healing Parish na si Father Mark Velasquez, simula nang ibigay ng Quiapo Church ang replika ng itim na poon ng Nazareno sa kanila noong 2021, marami na siyang natanggap na kwento ng himala at pagpapala. Tandem! Sanay na ang mga volunteer ng Philippine Red Cross sa pagtugon sa mga sakuna. Ito ang binigyang diin ni PRC Chairman at dating Senador Richard Gordon kaugnay sa taong-taong pagtugon ng Red Cross sa pangangailangang medikal mula sa iba't ibang selebrasyon sa bansa. Dagdag pa ni Chairman Gordon, katuwang din ng PRC, ang mga major hospital sa bansa at mayroon din itong iba't ibang medical equipment at ambulansya. Taon-taon yan, hindi lang dyan sa traslasyon, muna ito mga sinulog, malalaking mga crowd na nagagather, no? Yung dinagyang sa Iloilo, Ati-Atihan, Panagbenga sa Baguio, no? Lahat yan, nakakasa ang mga Red Cross ambulances, nakakasa yung mga Red Cross tents, first aid, nakakalat yan. Sanay na yung mga tao natin dyan, alam nila ang gagawin. At tinitrain natin yan in case magkaroon ng mass casualty event, magkaroon ng stampede, magkaroon ng tulukan, o maraming masugatan. Nakakonect rin tayo sa mga major hospitals para alam ng mga ambulansya kung talagang madalian na kailangan rin na sa ospital, tuloy-tuloy na doon para meron mga x-ray, may mga CAT scan doon. So sa aming field hospital, meron mga tinatawag natin defibrillator machine pag inatake ka sa puso. Ganoon rin yung mga ambulansya natin, meron yan. At meron tayong oxygen tank doon sa field hospital, may oxygen concentrator, meron tayong nebulizers, meron tayong suction machine, at ibang mga emergency kits doon. Ipinagmalaki rin ng PRC Chairman na kahit pa walang pondong natatanggap mula sa pamahalaan, nakakapag-provide ng PRC ng mga rescue truck at iba pang medical equipment na kailangan sa pagdugo o pagtugon sa mga sakuna. Suportahan nyo ang request sapagkat ang request wala naman kayong budget sa gobyerno. Pero kahit ako paano, nakakapag-supply kami ng mga ambulansya, mga rescue truck, bombero, water tankers para sa ganun palaging kompleto yan. Yan po ang tinig ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon sa panayam ng DWIZ. Tandem! Malaki naman ang posibilidad na maging isang national feast na sa Enero ng susunod na taon ang pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno sa buong bansa. Ito ang inaasam ni Quiapo Church Rector, Father June Siscon, habang naghihintay pa na maaprubahan ng Vatican ng deklarasyon para gawing national feast ang nasabing kapistahan. Ayon kay Father Siscon, walang alinlangan, walang duda na maging ang pambansang pista na ito, bagamat nasa kamay na ng mga obispo at ng Santo Papa ang desisyon. At tatadang inaproba ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mungkahi hinggil sa usapin sa ginanap na 126th Plenary Assembly. Tandem! Sa oras na 17:30 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pagulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos at President Widodo magkakaroon ng bilateral meeting ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakadagdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang ngayong araw. Inaasang tatalakayin ng dalawang lider ang pag-unlad sa ugnayan ng Pilipinas at Indonesia na parehong miyembro ng ASEAN. Matatandang bumisita rin si PBBM sa Indonesia noong September ng nakarang taon. Malapit na magdiwang ang dalawang bansa ng ika-75 anibersaryo ng kanilang formal na diplomatic relations sa darating na Nobyembre ngayong taon. Samantala, inaasahan na mamanatili sa bansa si Widodo hanggang ika-11 ng Enero. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang balita, paraan paano ginastos ng NGCP ang net income nito, pinagdudahan ng isang senador. Detalye buhat kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno.
Pinagdududahan ni Senator Amy Marcos kung paano ginagastos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang kanilang net income. Ayon kay Senator Marcos, ang problema ng NGCP ay hindi kakulangan ng pera kung hindi kakulangan sa pagganap ng tungkulin. Ang kabuang kitaan niya ng NGCP ay umabot sa 307 billion pesos sa nakaraang 14 na taon, kung saan ang 239 billion pesos o higit sa 77% ay binahagi sa mga shareholder, habang sinasabing naglaan ng NGCP ng 309 billion para sa mga transmission upgrade. Sa panawagan ni Senator Marcos para sa pagsusuri ng prangkisa ng NGCP sa Senate Resolution 832, sinabi ng senadora na ang nakakabahalang kakulangan sa pagpapabuti ng kapasidad sa power transmission ng NGCP ay nagdulot ng automatic load dropping incidents at grid level outages. Hindi anya sapat na pagkuha ng pantulong na serbisyo upang maiwasan ang mga power outages at pagkakaantala sa pagkumpleto ng mga proyekto ng grid na tumatagal na hanggang 7 taon. Maaari na anya naiwasan ang power outage sa Panay Island kung natapos sa takdang oras ang Cebu Negros Panay Backbone Project at ang Visayas Mindanao Interconnection Project. Ngayong bilyon-bilyon na nagastos, ngunit wala niyang inaasahang return of investment. Sinabi ni Senator Marcos na sa halip na mag-invest sa NGCP, dapat tanggalin ng gobyerno ang mga hindi natapos na proyekto sa pagkalkula ng bagong singil ng pribadong korporasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, record-breaking na temperatura dahil sa El Nino phenomenon, ibinabala ng pag-asa. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinabala ng pag-asa na posibleng maging record-breaking ang mararamdamang init ng temperatura sa tinatawag na dry season months o mula Marso, Abril at Mayo ngayong taon. Ayon kay Analisa Solis ng pag-asa, maaaring umabot ito sa higit 40 degrees Celsius. Dagdag pa rito ang heat index o yung damang init at alinsangan. Gayunpaman, hindi naman anya ibig sabihin ito na mararamdaman ang gantong tindi ng init ng panahon sa buong Pilipinas, kundi pangkaraniwan ay sa Cagayan Valley region lamang. Sa Metro Manila naman, sinabi ni Solis na mararanasan sa Pebrero o Marso ang tinatawag na meteorological dry spell o yung drought, kung saan nasa 21% hanggang 60% ang mababawas daw sa tubig ulan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong hakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, posibleng kasong kaharapin ng sangkot sa sinasabing sukulan sa pangangalap ng lagda para sa Chacha o yung People's Initiative Petition, tinukoy na. Babalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kasong graft ang kakaharapin ng sinumang sangkot sa sinasabing panunungol sa pangangalap ng pirma para sa petition para sa Chacha via People's Initiative. Ito ang kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ay kung public funds ang gamit sa panunuhol. Public funds man o hindi ang perang sangkot sa bribery, sinabi ni Senator Pimentel na mababaliwala ang buong People's Initiative dahil hindi ito inisyatiba ng publiko kung may bayaran o sulang sangkot sa pangalap na lagda. Hindi anya kinikilala ng konstitusyon kung pera nag-initiate o sangkot sa pangalap ng pirma. Mula rito, sinasabing inaalok ng IX program ng DSWD, tupad program ng Department of Labor at MAIPA program ng Department of Health ang ilang distrito at syudad kapalit ng pag-produce ng maraming lagda. Meron din anyang napabalita na binabayaran ng 100 piso ang kada isang pirma. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, napasakamay ng Aliw Broadcasting Corporation ang iba't ibang pagkilala sa pamamagitan ng media outlets nitong DWIZ, Home Radio at Aliw Channel 23. Tunay ang hashtag Feeling Blessed ang Aliw Broadcasting Corporation dahil napatunayan sa mga pagkilalang ito ang pinangahawakang
nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga pagkilalang ibinigay sa DWIZ Home Radio at Aliw Channel 23, alamin natin sa News Scoopers DWIZ Year-End Report ni Judith Estrada Larino. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback. News Scoopers DWIZ Year-End Report. Matapos formal na mailunsad nitong June 23, kaagad na umalagwa, hindi lamang sa ere ang Aliw Channel 23, kundi maging sa mga awards. Napasakamay ng Aliw Channel 23 ang Best, Most Promising Broadcast Company mula sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2023. Itinanghal namang Best AM Station of the Year ang DWIZ 882 sa nasabing awarding, Best FM Station ang 97.9 at Best Male Radio Newscaster of the Year si Dennis Antenor Jr. Nakuha rin ng Aliw Channel 23 ang parangal bilang Premier Business Outstanding Broadcasting Company of the Year mula sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards 2023. Sa nasabing awarding din kinilala ang DWIZ 882 bilang Premier Business Outstanding AM Station of the Year, 97.9 Home Radio bilang Premier Business Outstanding FM Station of the Year, Bragi Braganza bilang Premier Achiever Best FM Radio Personality at Dennis Antenor Jr. bilang Premier Achiever Best Radio Newscaster. Samantala sa idinaos ng 7th Outstanding Men and Women of the Year 2023, kinilala ang DWIZ 882 bilang Best AM Radio Station of the Year, 97.9 FM Home Radio bilang Best FM Radio Station of the Year at Dennis Antenor Jr. bilang Best Male Newscaster. Itinanghal ding Most Outstanding AM Radio Station ang DWIZ at si Dennis Antenor Jr. bilang Best Male Newscaster sa 8th Asia Pacific Luminaire Awards. Sa pagsapit ng 2024, asahan na ang mas pinaigting na operasyon at higit pang pag-alagwa ng Aliw Channel 23, DWIZ 882 at 97.9 Home Radio na pawang nasa ilalim ng Aliw Broadcasting Corporation. Para sa News Scoopers sa DWIZ Year-End Report, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by Pagcor, also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahit ay ginhawa. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras ng ganap ng 31 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, ngayong pong araw na ito ng Miyerkules, sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa inyong nag-iisang tandem, nais ng Iloilo Provincial Government na sampahan ng kaso ang mga nasa likod ng malawakang blackout sa lugar. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., pinag-aaralan nila ang pagsasampa nga ng class action suit sa mga responsable sa pagkawala ng kuryente sa Western Visayas, partikular sa Panay Island. Una nang isinisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Grid Corporation of the Philippines ang malawakang blackout sa isla ng Panay. Kumpiyansa naman si NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na maipapakita nila na hindi sila ang nagkasala sa malawakang blackout sa rehiyon. Tandem! Samantala, binigyang din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga aksyong ginagawa ang pamahalaan upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay Pangulong Marcos, umabot na sa 177 police officers sa Metro Manila ang kinasuhan dahil sa mga drug-related offenses, kabilang ang pagtatanim ng ebidensya, unlawful arrest at excessive violence. Aabot naman sa 151,818 cases na may kaugnayan sa ilegal na droga
ang naisampa ng Department of Justice noong 2022 at 2023 habang nasa 121,582 individuals ang naipakulong ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot pa rin sa illegal drug trade. Iginiit ng Pangulo na ang magandang numero ay patuloy lamang na epektibo ang pinatutupad na kampanya laban sa illegal na droga. Una rin ipinagmalaki ng Marcos administration na nakakumpiska ito ng 10.41 billion pesos na halaga ng illegal drugs mula Enero hanggang Disyembre noong nakarang taon, habang mahigit 27,000 barangays naman ang napalaya mula sa impluensya ng ipinagbabawal o illegal na droga. Tandem! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, umapela muli ang gobyerno ng Pilipinas sa pamahalaan ng Indonesia para sa kapatawaran para kay overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na hinatulan ng hinatulan ng kamatayan dahil sa dahil sa drug trafficking. Inihayag na sabing kahilingan bago dumating si Indonesian President Joko Widodo para sa official visit nito sa bansa. At kaugnay nga niyan, dumating na sa bansa si Indonesian President Widodo para sa kanyang 3 araw na official visit na layuning palalimin at patatagin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Dakong alas 8:05 kagabi nang lumapag sa Maharlika Presidential Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplano ni Widodo kung saan mainit siyang sinalubong ng mga opisyal ng pamahalaan. Kasama ng Presidente ng Indonesia, si Indonesian Ambassador Agus Widodo at misis nitong si Rani Muwerni Kayani. Gayon din si Defense Attaché Colonel Bambang Widjonarko at Francisca Donna Carmelita. Samantala, kabilang naman sa mga sumalubong kay Indonesian President Widodo, sina Secretary Carlito Galvez, Philippine Ambassador to Indonesia Gina Hamoralin, Undersecretary Rachel Quiñones at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, muli namang tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig sa bansa sa darating na tag-init sa gitna ng pinangangambang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, handa na ang Angat Dam para sa El Nino. Gayunman, aminado si Dizon na maaari pa rin makaranas ng water interruptions ngayong taon, ngunit hindi ito dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Paliwanag ng opisyal, ang mga tagas sa tubo, plant maintenance, pump station maintenance at pagpapalit ng metro ang nakikita nilang nagiging dahilan o magiging dahilan kung sakaling magkaroon ng water interruption. Tandem! Isa naman sa pinakamainit na taon ang maitatala ngayong 2024 dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, may posibilidad na tawaging warm o dry season months ang Marso, Abril hanggang Mayo dahil ilan ito sa mga pinakamainit na panahon na maitatala ng DOST Pag-asa. Batay din sa prediction ng Pag-asa, maaring mas mainit ang temperatura sa bansa sa warm o dry season months. Asahan naman na aabot hanggang 13 o 13 hanggang 19 na bagyo lamang ang papasok sa bansa ngayong taon. Tandem! At kaugnay nga niyan, inaasahang aabot sa 13 hanggang 19 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon ngayong taon. Sa ulat ng Pag-asa, ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa 19 hanggang 20 mga bagyo na karaniwang dumaraan o pumapasok sa PAR sa normal na panahon. Batay pa rin sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng sumampa sa 40 degrees Celsius ang mararanasang init sa ilang lugar sa bansa. Tandem! Sa oras na 38 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga sa iba pa ring balita,
bumaba umano ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, umabot sa 7 pesos at 30 sentimos hanggang 8 pesos at 60 sentimos ang presyo ng medium size na itlog. Kumpara sa 7 hanggang 9 pesos na presyo nito noong nakarang linggo. Nasa 140 hanggang 200 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng manok kumpara sa 150 hanggang 220 pesos na kada kilo nito noong nakalipas na linggo. Bumaba rin ang presyo ng baboy, nasa 290 ang 290 pesos ang kada kilo ng yempo kumpara sa 300 pesos noong isang linggo. Habang 270 pesos hanggang 360 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng kasim kumpara sa 275 hanggang 370 pesos na presyo nito, na kada kilo nito noong nakalipas na linggo. Tandem! Pinai-stop o pinahihinto ng ilang magsasaka sa Central Luzon ang implementasyon ng Rice Tarification Law. Ayon kay 4SM, Multipurpose Farmers Cooperative Chairman Simeon Sioson, sumirit ang presyo ng bigas dahil sa implementasyon ng nasabing batas. Dagdag pa ni Sioson, nung wala pa ang RTL, na ibebenta lang ang regular milled rice sa 27 pesos kada kilo at 12 milled rice sa 32 pesos kada kilo sa mga retail store na accredited ng National Food Authority. Iginit pa ng grupo na halos dumoble ang presyo ng bigas, kaya naman panahon na para repasuhin o ibasura ang RTL. Tandem! Bago may tuloy yan, Tandem, Drew, mga katandem, ang question ko lang, bakit wala na nga ba yung NFA rice sa mga pamilihan? Kasi nga, ang binabanggit nila, yung RTL, tinanggalan ng kapangyarihan ng NFA. Okay, so anong purpose nitong rice tarification law na to? Para daw Ano? malakas Ang? produksyon at mapababa ang presyo ng bigas. Paano mapapababa? Dati nga merong may 27, may 25, hanggang naging 32 NFA rice. Tumaas pa. Ngayon, ang pinakamurang mabibili mo, 50 pesos. 50. Nung nagkaroon ng pagpigil, di ba, nagtakda sila ng 41 hanggang 45. Ang problema, ang problema, maging ang mga alaga nating hayop, pagka nakita naman yung kalidad ng bigas, napapailing. Lalo pag... Di ba? Ngayon, kung tama nga naman ang hinala ng mga magsasaka, kasi hindi naman sila magsasalita kung hindi nila mararanasan, kung wala namang magandang dulot itong rice tarification law na to, para ke? baka naman talagang panahon na para repasuhin o kaya tuluyang ibasura ng batas na to. Kasi unang-unang nagdurusa rito yung mga magsasaka. Pangalawa, pag nagdusa ang magsasaka at tumigil sa pagpuproduce ng palay, sino ang kawawa? Gutom ang aabutin. Diba? Buti sana kung lahat ng mga Pilipino ay may kakayahan, kagaya ng mga tawag dito, yung mga nakapwesto dyan, yung may mga marangyang buhay, na kahit 1,000, 1 kilo ng bigas, makakabili. Diba? Anyway, nasabi ko lang. Tignan. Kasi, Mukhang wala naman nakikinig sa atin. hindi, pag sinabi kasi talaga bigas, iba yung tama, iba yung Dikit sa sikmura ng mga talaga, Pilipino yan eh. alam mo naman pag ngayon nag-aalmusal mga nag-aalmusal na sinangag, 'di ba? So biruin mo magkano na sinangag ngayon sa tapsihan? Dating 10, ngayon 15 na. Ay, maswerte ka pa sa mga kilalang mga fast food chain eh. Pag sinabi mong extra rice, magugulat ka sa extra charge. kaya imbis na mag-aali ka, diet muna tayo, Day. Oo, kasi yung extra rice ho nila katumbas na ho ng kalahating kilo. 30 pesos na. 30 At hindi na rin ganun kagaganda ang kalidad ng mga kanin, ha? Actually, malabsa. Sa mga fast food chain. Madalas Hindi kagaya dati, Tandem, madagdag ko lang, sorry sa ha. Yung dati, sa isang fast food chain, hindi Pula ka ba yan? na-order ng orange. Hindi ka na-order ng extra rice kasi yung gano'n nilang isang order, punong-puno yun. Diba? Okay. Na pagka kumain ka, naku naman, masasabi mong, Enjoy na enjoy ka to. Sponsor Eto. natin yun. Ha?
Sponsor ba natin yun? Di yata. Di ba? Okay. Banata na yan. Speaking of presyo ho ng pagkain at mga bilihin, bumuo na ng isang technical working group ang Department of Agriculture para mapatatag ang presyo ng bilihin at mapababa nyo na. Bahagi ng TWG ang Policy Research Service, Office of the Assistant Secretary for Regulations at Agribusiness and Marketing Assistance Service. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr., inatasan niyang patatagin ang mga presyo. Of course, presyo ng isda. May pinaghuhugutan din naman kasi si Secretary Kiko sa presyo ng isda. Manok, gatas, pataba at iba pang agricultural equipment o yung mga gamit po sa pagsasaka sa panahon ng emergency. Kaugnay nito, sa Special Order Number 18 inilabas ng kalihim, binigyan din dito ang Section 9 ng Price Act na nagbibigay ng alokasyon ng buffer fund para sa pagkuha, pagbili, pag-aangkat o pag-iimbak ng mga pangunahing bilihin. Tandem! Nanawagan naman si Benguet Representative Eric Yap sa mga kasamang mambabatas na dinggin at ipasa na ang alin o ilan sa inihain niyang panukala bilang pangmatagalang solusyon sa overproduction ng mga gulay sa bansa. Kabilang dito ang House Bill 316 kung saan aatasan ang mga institusyon ng pamahalaan tulad ng kulungan at mga ospital maging ang mga food service establishment na direktang bilhin ang ani ng mga magsasaka para sa paghahanda ng pagkain. Isa pa rito ang House Bill 3382 kung saan bibilhin ng mga lokal na pamahalaan ang ani ng mga lokal na magsasaka para sa feeding program at relief operation ng mga ito. Pasabay nito, patuloy din ang panawagan ni Congressman Yap sa mga restaurant, local business, mga lokal na pamahalaan sa Maynila na bilhin ang mga oversupply na gulay ng mga magsasaka sa Benguet na kasalukuyang nakararanas ng overproduction. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Oras na 11 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7 na ng morning. Tanggap po tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Paghalal sa mga LGU officials na may malasakit sa mga senior citizens, iminungkahi ng Party List Solon. Alamin natin kung sino yan mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Inirekomenda ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes na maghalal ng mga lokal na opisyal na may malasakit sa kapakanan ng mga senior citizens. Ito ang nakikitang paraan ng kongresista upang pantay na maipatupad ang 20% na diskwento ng mga nakatatanda. Ayon kay Ordanes, ang problema kasi sa pagdepende sa Office of Senior Citizens Affairs para sa implementasyon ng nasabing diskwento ay hindi pantay-pantay dahil ilan sa lokal na pamahalaan ay maayos itong napapatupad, ngunit karamihan ay hindi dahil sa kakulangan ng tauhan at mapagkukunan. Batid ani Ordanes na mas malaki ang tungkulin ng lokal na opisina ng OSCA kumpara sa Department of Trade and Industry o DTI pagdating sa aplikasyon at pagpapatupad ng diskwento sa pagbili. Gayunman, mayroon pa rin anyang tungkulin dito ang DTI. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Tandem! Samantala, pagpapatupad ng Kalinisan Program, mahigpit na babantayan mismo ni Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Mahigpit na babantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nationwide cleanup program na ipinatutupad sa mga barangay sa buong bansa. Sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy na ipatutupad at kada buwan ay susukatin ang performance ng mga barangay council sa programang ito para mabigyan ng pagkilala at parangal ang mga ito. Binigyang halaga ng Pangulo ang papel ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan lalo na sa paglilinis ng mga kalsada at iba pang lugar tungo sa luntian at mas malusog at ligtas na komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang mapanatiling maayos
at malinis ang bawat barangay tungo sa bagong Pilipinas. Matatanda ang inilunsad ang National Community Development Day at Kalinisan Nationwide Cleanup Program nitong Sabado, kung saan libu-libong barangay at youth councils ang nagpatupad dito sa kanilang komunidad, kung saan higit 1,000,000 kilo ng basura ang nakolekta. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, binigyang diin at nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Benguet na walang oversupply ng gulay sa probinsya. Walang oversupply. Ito'y kahit pa itinatambak na lang sa gilid ng kalsada. Grabe naman, tinatambak talaga sa gilid ng kalsada at pinamimigay na lamang sa mga residente ang mga repolyo pati ang labanos na tinatanggihan na ng mga trader. Ayon kay La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda, ang nasabing sitwasyon ay dahil sa pagbaha ng imported na gulay. Yun na nga. Hindi na anya umaakyat ang mga buyer sa Benguet dahil nakukuha na ito ng mas mura dito sa Metro Manila. Tandem! Wala kasi kayong alam na solusyon kundi pag-aangkat at importasyon. Makinig po kayo mga nasa gobyerno, ha? Dismayado ang maraming magsasaka sa napakababang bentahan ng gulay na repolyo sa ilang pamilihan. Itinambak na lamang nila sa gilid ng kalsada sa kilometer 21 sa Tublay, Benguet ang nasabing mga gulay. Ayon sa mga magsasaka, masyado nang mababa ang wholesale price sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Sa pinakahuling monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, maniniwala ka ba rito? 3 pesos hanggang 15 pesos na lamang ang presyo ng kada kilo ng repolyo. Wholesale yan, ha? Wah! Grabe naman. Habang nasa 5 hanggang 18 pesos naman ang wholesale price ng labanos. Tandem, nakatingin ka na ba nung kinilaw ng labanos? Di pa. Masarap eh. Di pa. Tsaka yung pagka nagsigang ka, pagka marami kang budget, kasama sa rekado yan eh. Tuwan-tuwa ngayon ng mga nagsasamgyupsal. Dahil, ang alam ko kasi, Di ba? Pechay Bagyo yata. Pechay yun Bagyo eh. ba Oo. gamit doon? Magkano ba Pechay Bagyo ngayon? Yun, hindi natin naaning balita. Yun Hindi pa naman sa bumaba. mga mahilig sa K-pop at Korean food dyan, ha? Diba? Baka naman pwede nyong ikangay magawa ng paraan Oo. na mabili. No, sayang ano? Sayang, no? Di ba? Yung iba, Pinamimigay. buti sana ko'y panamimigay. Yung iba nga, tinatapon na lang, di ba? Iniiwan sa gilid ng kalsada. Pati pala carrots. Grabe Pati pala, naman. piso pala ang wholesale. Samantalang dito sa Maynila, magkano ang carrots? Magugulat ka nga, Tandem Drew, ha? Ito Benta, no? again, ha? Benta yan. Personal experience po ito. Ha? Dati, pag bumili ka ng gulay, ang halagang 100 piso mo, mamumutok na yung ano mo, yung bag mo. Marami-rami na. Oo, Marami. makakapagsigang ka na. Ngayon, yung 100 piso mo, baka bawang at sibuyas, kamatis lang, baka kulangin. Sibuyas nga. Panggisa pa lang yun, ha? Panggisa pa lang 100. Oo. Minsan kulang. Hindi pa kasama yung ano mo, ha? Kanuluya. Yung ilalahok mong ano, yung ilalahok mong gulay, di ba? Kaya nga, kung tutuusin, sabi nga ng isang kongresista rito, baka naman panahon na para ipasa ng Kamara yung batas na hihikayat sa government, mga government institutions, mga ospital, di ba? Mga LGU na mga magsasagawa ng feeding program, na kunin nyo yung mga nasa probinsyang mga produkto, imbis na po itapon. Lalo yung mga gulay. Oo, kasi Pati di- pala, pati sa Cebu. Tama, sa doon pa, bumabaha rin pala doon. di ba ang sabi nga nila, para sa magandang pangangatawan at magandang kalusugan, kumain ka ng gulay. Gulay. O, di ba? Tapos ngayon, mababalitaan mo, itinatapon lang, okay na ibigay ng libre, Oo. ibigay, or ibenta ng mas mababa, pero yung makita mong iiwanan sa mga kalsada, Tatapon lang, tatambak lang doon. oo, parang ang sakit namang isipin. Actually, yan ang turo sa amin ng lola namin na magsasaka. Nagagalit kapag nagtitira kami ng pagkain.
Hindi naman kailangan Oo. ito experience to Sabihin nyo ng Hitler ang tatay ko. Hindi. Hitler talaga. Oo. Oo. Alam mo kung bakit, Tandem Drew? Kasi kami pinalaki na kung ano yung kinuha mo at iniligay mo sa plato mo, ubusin mo. Ubusin mo. O, alam mo bang may nakaranas sa aming magkakapatid na binato ng kutsara at sinuklob yung naiwang plato? Pasensya na ha. Eto, totoong karanasan ito. Hindi para sabihin masamang ugali tatay ko, hindi. Ah. Para makita nyo po kung gaano kahalaga sa mga magulang natin yung pagkain. Oo, totoo naman. Di ba? Kasi hindi mo naman alam. Ikaw, anak ka, kakain ka na lang eh. Hindi mo nga alam kung saan galing yung pinagpili ng pagkain. Tapos lalabusawin mo lang, hindi mo kakainin. Di ba? Parang ang sakit sa mga magulang. Di ba? Kaya inuubos ko na talaga kasi nung inuwi niya ako sa probinsya, doon ko na Hindi kasi, meron pa, di ba, yung eat all you can? Oo, eat all you can. Kukuha, tapos lalabusawin lang, hindi naman kakainin. Di ba? Sayang. Mga takaw mata. Oo, takaw mata. Ngayon, kung hindi nyo po kayang pigilan ng sarili nyo, kumuha po kayo ng kamag-anak nyong pipigil sa inyo. Di ba? Kasi ang hirap ng buhay ngayon eh. Di ba? Bibigyan ka bigyan kita ng budget na 1,000. Akala mo ba pakakasya yung 1,000 pagkain? Kulang. Para sa buong 1 linggo ng isang maliit na Kulang yan. pamilya? Kulang yan. Kulang yan. Kaya dapat Diba? ubusin nyo ho yung, lalo yung kanin. Correct. Huwag ho kayong sasayang ho ng kanin. Sabi nga nila, pagka Hirap. tinapon mo yan, may balik sa'yo yan. Ang hirap niyan, Tandem, yung palay, gagawin mong bigas. Nakita ko kung Correct. ayoko na umulit. Di ba? Talagang kung hindi, huwag nyo na pong hayaang maranasan. Yung naranasan namin na nagbasag ng alkansya, nagpunta ng palengke na umiiyak kasi bukod sa pera mong inipon yung pinambili mo, nakakahiya dahil bumibili ka sa palengke. Barya ang dala. Barya. Alam, nasa alkansya galing. Yung butas pa pera yung mo. barya. Inabot mo yun? Meron pa! Ano ba yun? Meron pa! Ay, hindi ko na nakikita. Sa oras pong eksakto alas 7 na ng umaga, narito po ang napakagandang reminder mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgard A. Cabangon. 99% of failures come from people who have a habit of making excuses. Ulitin natin ha. Napakaikli nito pero antindi ha. Pakinggan natin maigi ha mga katandem. 99% of failures come from people who have a habit of making excuses. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakasimple pero napakatindi at napakalalim na magandang paalala mula po sa aming nag-iisang boss, D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.